Kaya dapat, maunahan natin ang mga aswang sa kanya. Abay dahil pag tayo ang naunahan nila, hindi na magagawang alasin ng diwata ang sumpa sa atin. Dahil wala na siyang kapangyarihan. Sa gagawin ko, kusa siyang lalapit dito. Kapag nagyari yon, magkaisa tayo para matapos siya. Sige na, diwata! Husgahan mo na sila! Nang makuha ko naman ang gusto ko! To see is to believe. Yan ang laging bukang bibig ng paborito kong tiyuhin noon. Pinagtatawanan ko pa nga siya kasi para bang lahat na lang sa kanya ay kailangan muna niyang makita bago siya maniwala. Ang hindi ko alam, may mas malalim pa pala siyang dahilan. Sa pananaw niyang ganon sa buhay. Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky. Nasasadik po akong magbahagi ng kwento sa inyo tungkol sa karanasan kasama ang tiyo Sani ko. Sa tulong ng aking panganay na si Alexa Feliz na isang aspiring writer, nabuo ang sulat na ito. Upang lubos po ninyong maunawaan, ako po si Felix at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. May isang dalaga raw na kinababaliwan sa bahay ni Abner na magkita kami kanina. Nakakapagtaka, hindi ba? May anong meron sa kanya, bakit sila mabaliw-baliw doon? Dahil lang sa ganda. Naku, imposible yun. Baka po naman kasi sobrang ganda naman, tiyo. Yung tipong hindi ka na makakatulog ng maayos kasi siya na lang yung lagi mong iniisip. Ay, naku, imposible nga yan eh. Pero sabi ko nga lagi, to see is to believe. Kung gusto mo, pumunta tayo sa probinsya. Kilatisin natin yung dalaga na yon. Ay naku, tiyo naman. Hindi naman kayo atat sa babae sa lagay na yan po, ano? Ay naku, Felix. Abay marami ka pa talagang hindi nalalaman tungkol sa akin eh, no? Kahit sobrang lapit na natin sa isa't isa. Paano naman po kasi hindi kayo masyadong nagkukwento eh. Pagdating po sa buhay pag-ibig nyo, ang damot nyo po sa akin. Lalo na sa pagkukwento. Tapos parang matutulad pa ako sa inyo na wala rin yatang interes sa babae. Ay naku, sa totoo niyan, Felix. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para magsabi sa iyo eh. Kami nung mamaswan niya mo. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, tiyo? Ay, saka ako na ipapaliwanag pero kailangan mo rin sumama sa akin sa probinsya kapag umuwi ako, ha? Teka, ibig sabihin, gusto niyo po talaga makita yung dalaga na kinababaliwan dun? Seryoso po ba kayo? Oo, seryoso ako, Felix. Dahil ngayong tapos ka na sa pag-aaral at naghihintay na lang tayo na makasampa sa barko, sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Ay, ano ba yan? Kinakabahan naman ako sa inyo, tiyo eh. Tungkol po ba sa ano yan? Babae lang po ba yan? Oo, tungkol sa babae at marami pang iba. Basta, ipapaliwanag ko sa iyo kapag nasa probinsya na tayo, ha? Matutulungan ako ni Lola Salud na magpaliwanag sa iyo doon. Sige po, basta may tiwala ako sa inyo, tiyo, ha? Sana hindi ito kalokohan. Ano ba? Wala akong panahon para makipaglokohan, Felix. Gusto ko rin matapos ang problema na to eh. Sa tingin ko, ito na talaga ang tamang panahon. Ay, kayo po bahala. Teka, kailan nyo naman po bahala umuwi sa probinsya? Binabalak ko kasi sa Makalaw eh. Yun kung papayag ka. At saka magpaalam ka sa mama mo, ha? Basta promise nyo lang, tiyo, hindi talaga biro yan, ha? Pero paano po, pag nandyan na pala yung barko natin? Baka hindi na tayo makasakay. Ano ba? Hindi naman tayo abutin ng buwan doon. Sasaglit lang naman tayo. Ay, sige po. Magpapaalam mo kay mama. Basta tiyo, ha? Hindi to kalokohan, promise yan. Tinabik pa niya ang balikat ko noon.
Medyo kinabahan ako kasi seryoso nga si Tio Sunny. Sa pagkakataon din yun, kusa siyang nagbukas ng usapan tungkol sa babae. Pinayagan naman ako ni Mama na sumama noon. Kinulit ko pa siya kung anong alam niya sa plano ni Tio. Ang sabi niya, malalaman ko na raw kapag nasa probinsya na kami. Si Tio at Lola Salud na raw ang bahala sa akin doon. 2 araw ang nakalipas ay nasa terminal na kami ng sasakyan papuntang probinsya nila Mama. Marami ang mga tao at siksika ng pila ng mga panahong yon. Grabe, ang dami pa ng pasahero ngayon, Tio, no? Malaki kasi ang terminal na to. Kaya halos nandito lahat ang bumabiyahe papuntang probinsya. Kaya huwag kang magpapasingit dyan sa likod ko, ha? Baka mamaya mawala ka eh. Aray ko naman! Ano ba naman yan? Kailangan ba talaga magtulakan? Grabe kayo. Pumila na lang ho kaya tayo na maayos. Ano ba? Kaunting tisa lang dyan, Lex. Malapit na rin yung pila natin sa unahan eh, oh. Aray ko naman eh. Huwag pinapangga pati ulo ko. Ano ba yan? Hindi na ba ito nasa likod ko? Miss, teka, ayos ko lang ba? Oh, ano yung Felix? Teka, bakit nakasandid yan sa balikat mo? Sandali ako na. Miss, anong nangyari sa'yo, Miss? Pasensya na. Nahihilo na talaga ako. Ay, naku po. Ay, nahihilo ka. Naku, teka sandali. Alisin ka namin sa karamihan, ha? Makikiran po! Makikiran! May nahihilo lang ho sa banda rito. Panahan ho saglit. Oops, teka sandali lang, miss. Naku, aalalay lang ako sa'yo, ha? Hindi kita kayang buhatin pag natumbak eh. Sa gitna ng mga nagsisiksikang pasahero, itinabi namin ang babaeng akala ko noong una ay natutulak lang din na pati ulo namin nagkabungguan na. Yun pala, nahihilo na siya. Dinala namin siya ni Tio sa bakanting upuan na malayo sa karamihan para makapagpahinga sana siya roon. Kaya lang, may iba pang nangyari. Miss, ano nangyari sa'yo? Teka, ba't parang... Walang yan, nanginginig na yata. Miss! Anak ng... baka inaatake siya ng sakit na epilepsy. Ano ba to? Tulong! May kinukumbulsyon dito! Oo, wag. Ayos ako. Ano ba? Anong ayos, miss? Nanginginig ka nga, hindi ba? Teka, may sakit ka ba? May baon ka bang gamot mo riyan o ano? Ay, naku, miss, putlang-putla ako. Teka, wala ka bang panali sa buhok dyan? Yung gulo na ng buhok mo kasi. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Magiging ayos din ako. Sigurado ka? Oo nga, mukhang hindi ka na nanginginig eh. Mukhang ayos ka na nga siguro. Tubig ba? Gusto mo ng tubig, miss? O, bihira naman, no? Wala man lang lumapit sa atin para tumulong eh. Yung bantay naman wala sa pag-aayos ng mga pila ng mga pumapasok dito sa terminal eh. Ay, kaunti na lang. Ayos na ako. Hayaan mo na lang muna akong sumandig sa'yo, ha? Nagkatinginan kami noon ni Tio ng makahulugan. Napangiwi na lamang ako sa isip ko dahil ang totoo na tensyon ako. Hindi namin kilala ang babae kaya naiilang ako sa pagkakalapit namin. Wala naman siyang pangit na amoy pero napahatsing pa ako. Hinawi ni Tio ang buhok niya at binuhol ito para hindi siya magmukhang wala sa sarili. Ilang saglit pa ay bumalik na rin ang kulay sa mukha niya at umayos na siya ng upo. Oh, eto. Binilad na kita ng mainit na inumin. Kakao yan ha. Kasi baka hindi ka nagkakape sa bata mong yan eh. Naku, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka basta na lang akong humandusay sa sahig at wala man lang tutulong sa akin. Hindi naman siguro. Maraming tao, hindi ba? Grabe naman sila kung bumagsak ka tsaka wala naman silang pakialam. Imposible naman yata yun. Pero wala kang pumansin sa atin, di ba, Tio?
Sumigaw ka nga ng tulong kanina eh. Hindi naman kasi ganun kalakas yun kaya wala namang pumansin. Salamat po sa mainit na inumin at sa pagtulong ninyo sa akin. Ako nga pala si Alisa. Alisa. Ganda pangalan niya na. Naalala ko tuloy yung una kong kasintahan eh. Gusto niya, ipangalan sa magiging anak namin noon, Alisa. Ay, ako naman si Sonny. At yung gwapong binabangga-bangga mo kanina, ay ang maginoong pamangkin ko. Yan si Felix. Pasensya na po talaga. Lalo na sa'yo, Felix, ha? Nahilo na ako kanina tapos tinulak pa talaga ako ng nasa likod ko eh. Ayos lang sa akin yun. Ay, siya nga pala, kung ayos ka na, Alisa, baka pwede na tayong bumalik sa pila niya. Mukhang humupa na rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa terminal eh. Ay, teka lang. Saan ba ang punta mo niyan? Nalaman namin na pareho pala kaming destinasyon ni Alisa noon. Kaya ang ginawa ni Tio, kinausap niya ang lalaking nag-aabang sa pagsakay ng pasahero sa jeep at sinabing may dalawa pa siyang kasama. Pero masama ang pakiramdam ng isa kaya siya na lang ang pipila. Mabilis naman daw pumayag ang lalaki dahil nakita rin naman talaga na nasa pila rin kami noong una. Pero umalis lang dahil sumama ang pakiramdam ng isa sa amin noon. Ay, naku sa wakas. Nakausad na rin tayo. O ano, Lisa? Ayos ka na ba rin sa pwesto mo? Maraming salamat talaga, Tio Sunny. Ikaw dapat ang nandito sa tabi ni Felix sa harapan pero dahil sa akin, nandyan ka na sa likuran. Ayos lang sa akin yung pwesto ko rito. Parang gusto ko pa sanang sumabit kaso gabi na eh. Baka mamaya yung matamaan pa ako ng mga sanga ng kawayan sa daan. Ikaw, Felix, ayos ka lang sa pwesto mo? Ayos lang ako rito. Magkwentuhan lang kayo ni Tio Rian ha. Di ako naman. Titingin-tingin muna ako sa daan ha. Kasi parang ang dami palang nagbago dito. Ang bagal tamo ng pagbabago. Lubak-lubak pa rin ang daan pagkatapos mamaya sa bayan. Ay, naku baka pagkatapos ng 100 taon sementado na lahat yan. Sa bagay nga po. Napakaraming taon pa sila mag-aayos nito. May marami ang pwede mangyari sa loob ng 100 taon ha. Kaya malay nga natin. Natigil na ang pag-uusap ng dalawa nang makalagpas na sa bayan ng sasakyan at nasa bahagi na ng hindi sementadong kalsada kami dumaraan. Maalikabok kasi kaya kanya-kanyang takip na muka ang mga pasahero noon. Tuluyan ang dumilim na makarating kami sa mas makipot na daan papasok sa baryo. Maraming mga malalaking puno at kawayan sa magkabilang gilid ng kalsada noon. Ang iba ay naaabot pa ako na nakaupo sa harapan. Medyo hindi ako naging komportable dahil doon, pero tahimik lang ako. Ilang minuto pa, pumara na si Alisa. Paano po, Tio Sunny? Felix, dito na po ako. Yung bahay sa ilalim ng mangga po ang sa amin. Teka, Alisa. Ano mo pala si Susan, ha? Susan po? Nanay ko po siya. Bakit po? Bay, kumusta mo ako, ha? Kamo si Sonny Boy na dating kaklase niya. Ayan pala si Nanay, Tio Sunny, oh. Sandali po, tatawagin. Naku, wag na. Nakakaya sa driver, maghihintay pa siya eh. Sa susunod na lang, ha? Baka makapasyal din kami sa inyo balang araw. Sige po, pero sasabihin ko na talaga kay Nanay ngayon na nakilala ko kayo, ha? Maraming salamat talaga sa tulong. Sige na po, Manong. Alis na. Nilingon ko pa si Alisa kahit umusad na ang jeep noon. Tinabihan pa siya ng nanay niya at pareho silang nakatanaw sa amin hanggang sa makalayo na kami. Natatawa naman ako kay Tio noon dahil parang tensyonado siya. Sa bagay, binata pa rin naman kasi siya. Tumuloy kami sa lumang bahay nila Tio noon.
Naalala ko na minsan din kaming tumira doon nung bata pa ako. Lumipat lang kami sa probinsya ni Papa noong mag-grade 4 ako kasi naging regular na siya sa Kapitolyo ng probinsya nila noon. Grabe. Buti nahaalagaan tong bahay na to, Tiyo, no? Sa inyo to yung pinamana, di ba? Kasi bunso kayo nila, Mama. Oo. Sa akin na tong bahay na to. Pinapalinis ko nga to sa isa sa mga kamag-anak ni Lola Salud. Magtigis na tayo ng kwarto, ha? Sige po ba? Itong malapit sa kalsada lang po siguro yung akin. Kwarto rin naman namin to dati. Sige. Dito naman ako sa kwarto ko. Ayusin mo muna yung mga gamit mo, ha? At mag-aapunan tayo pagkatapos. Initin na lang natin yung mga dalan nating ulam. Pakiramdam ko noon, nasa isa na naman kaming adventure ni Tiyo. Hindi ko lang maiwasang kabahan kasi hindi kami naroon para magmuni-muni. Naroroon kami para sa isang problemang matagal na pala at kailangan ng masolusyonan. At hindi katulad ng dati naming lakad na maayos ang pakiramdam ko. Nilagnat ako ng hating gabi at kinaumagahan. Paggising ay nagsuka ako ng nagsuka. Walang doktor sa lugar kaya sa albularyo lumapit si Tiyo. Si Lola Salud na asawa ng kapatid ng Lola Pina ko na si Lolo Pilo ang dumating noon. 2 araw din akong nasa loob ng bahay madalas noon. Kung lumabas man ako, para lang sumagap ng hangin at init sa umaga. Nang maisagawa ang pag-aalay, tuluyan ng bumuti ang pakiramdam ko. Sa sandaling yon, ikinuwento ni Tiyo sa akin ang kababalaghang nangyari sa kanya noong nagbibinata pa lang siya. Bagay na ikinagulat ko. Tiyo? Nagayuma ka po? Naku, siguro mahal na mahal ka po ng babae, Tiyo, no? Kaya ginawa nun. Oo nga, siguro nga sobrang mahal niya ako. Abay, sobrang ganda rin naman niya noon eh. Pero ibang tinitibok ng puso ko kasi. Di niya yung matanggap, kaya yun. Pinagayuman niya ako. Albularya na noon si Lola Salud mo. At saka ginawan ng paraan ng Lolo Santimo noon. Naipasama niya ako sa barkong pangisda na sinasakyan niya kahit 18 anyos pa lang ako. Kaya nakawala ako sa gayuma. Kaso iniwan ko rin yung taong totoong mahal ko eh. Kung hindi po kayo nakalayo nun, di nagkatuluyan po siguro kayo, no, Tiyo? Ay, ewan ko na lang din. Pero kilala ko sarili ko, Felix. Baka kung nagkatuluyan kami, miserable naman ang pagsasama namin. Hanggang ngayon alam ko pa rin kung sino talaga ang gusto ko kasi. Di kung ganun po, anong balak niyo na ngayon? Ay, ano pa? Ang tapusin ng sumpa na ginawa ng mangkukulam na gumayuma sa akin doon. Sumampa na naman po? Naku naman, grabe naman kayo, Tiyo. Hindi lang ginayuma, kundi sinumpa pa. Ay, naku, sa bagay. Gwapo talaga kasi kayo eh. Kasi nga, nakaalis man ako noon at nawala sa gayuma. Abay, sinumpa naman pala ako. Pero huwag kang mag-alala. Malalagpasan ko to. At lalong malalagpasan mo rin. Uy, teka, bakit naman po kasi pati ako nadamay? Parang natatakot naman po ako niyan, Tiyo eh. Sabi ni Lola Salud kasi, isinumpa raw ang mga lalaki sa pamilya natin na hindi makakapag-asawa o magkakanak. Isang ninuno raw kasi natin na lalaki doon ang pumatay sa taong asawa ni Diwatang Azucena. Diwatang Azucena po? Grabe, may diwata po ba na gano'n ang pangalan? Lagi nababanggit sa akin ni Ate Felisa ay Alonsina, Tiyo. Yung birhing diwata ng Kabisayaan daw. Oo, alam ko yung si Alonsina. Itong Azucena raw, kabag-anak ni Alonsina. Naghiganti dahil pinatay ng aswang ang asawa niya. Ayun. Grabe naman pala sila. Ilang henerasyon na ang nakalipas. Hindi man lang sila marunong magpatawad. Aswang yung pumatay, di ba? Nasa lahi po ba natin yun? Yun lang nga eh. Parang lahat na lang nakababalaghan. Nararanasan ng lahi natin kahit normal naman tayo. Oo nga po. Pero Tiyo, yun ang magiging papel ng dalaga na kinababaliwan sa baring yan. Kasi isa pa yan sa kababalaghan na nangyayari panigurado eh.
Ganito. Ang sabi ni Lola Salud, siya raw ang paraan para makausap si Diwatang Azucena. Kapag nakausap na raw natin yan, abay, maliliwanagan din tayo sa lahat. Naipit kasi tayo sa gitna eh. Ganun po ba? Paano naman natin mahanap ang babae, Tiyo? Di mamayang hapon. May palaro ng basketball doon sa baryo. Marami raw ang mga kasaling galing sa ibang sitio at baryo. May kasama raw ng mga muse daw doon eh. Ganun po ba? Tiyo, si Lola Salud po, di ba albularya siya? Baka naman may paraan siya para makausap si Diwatang Azucena. Yung orasyonan niya na lang o dadasalan niya. Meron pa nga po nung Spirit of the Glass na sinasabi ni ate. Baka pwede rin po yung subukan. Yun. Masyado raw mailap at matindi ang proteksyon ni Azucena eh. Kaya hindi siya basta-basta madadaanan sa orasyon o debosyon. Kundi dapat, harap-harapang pag-usap talaga. Diwata kasi. Alam mo na. Nga po pala. Mabuti pa pala yung mga kwentong aswang madaling natatapos. Yung atin kasi. Ano ba, huwag kang magsalita ng ganyan, Felix. Alam mo ba na hinahanap din ng mga aswang si Azucena? Po? May mga aswang na naghahanap sa kanya? Bakit naman? Anong intensyon nila? Sinasabing may bertud raw ang diwata na makakapagpalakas sa mga aswang sa oras na mahuli nila ito. Kaya ganun na lang sila kadesperado. Naku po, ikawawa naman din pala yung diwata. Siya na nga tong namatayin ng asawa't kung iisipin naghihiganti lang rin. Pero may magkaka-interest pa na kunin ng kapangyarihan niya. Ay naku, kasakiman nga naman. Kaya dapat, maunahan natin ang mga aswang sa kanya. Abay dahil pag tayo ang naunahan nila, hindi na magagawang alasin ng diwata ang sumpa sa atin. Dahil wala na siyang kapangyarihan. Komplikado ang sitwasyon nun, alam ko. Pero para sa kinabukasan namin, kailangan namin gumawa ng paraan para maunahan ang mga aswang sa diwatang si Azucena. Hindi ka panipaniwala kung iisipin, pero siguro nga ang pamilya namin ay hindi tulad ng isang normal na pamilya, kaya kami nakaranas ng ganon. Ano? Handa ka na ba? 2:00 ng hapon daw ang umpisa ng parada tapos saka pa lang ang paglalaro. Tumambay muna tayo sa plaza para hindi tayo mawalan ng pwesto. Abay tiyak na ganun din ang gagawin ng mga aswang eh. Sige po. Handa na po ako pati yung gagamitin nating lana. Bawang tsaka asin kung sakaling aswangin tayo mamaya pag gumabi na. Sige, mabuti kung ganun. Pweste rin itong mga aswang na to eh. Makikipagkompetensya pa talaga. Siyempre po. Malaki din po kasi yung pakinabang nila. Naglakad na kami patungo sa plaza noon. Eksakto namang mag-uumpisa na ang parada nang makarating kami sa kapilya. Kaya tumigil muna kami at nanood kasama ng ilang kumpol ng tao na naroon din at nag-aabang. Tiyo, nakikita mo ba yung mga muse nila? Grabe, kaganda nga naman no? Pero teka, yung isang yan kakaiba. Puting t-shirt at itim na shirt lang naman at saka nakalugay ang mahabang buhok. Walang ka-makeup oh. Grabe, kakaiba yung ganda niya, Tiyo. Yan talaga yung tunay na nakakabighani, hindi ba? Oo. Dun banda sa bundok nakatira yung mga yan eh. Teka, baka siya yung sinasabing dalagang kinababaliwan. Yaran ko! Ano ba? Hubara mo ba ako ng tsinelas? Susan? Teka, Susan, ikaw ba yan? Kumusta, Sunny Boy? Totoo nga ang sabi ng anak ko na nandito ka pala kasama ng pamangkin mo. Salamat sa pagtulong niyo sa kanya, ha? Ikaw yung Felix, ano? Kamukha ka ng tiyuhin mo nung high school pa lang kami. Ay, kayo po pala ang mama ni Alisa. Ay, kamusta po? Si Alisa kasama niya po? Umalis na naman kaninang madaling araw eh. May ibang lakad ang batang yun kasi. Ay, hindi po pala siya naglalagi rito, ano po? Ganun na nga. Oh, Sunny Boy, natahimik ka na riyan. Nag-iisip lang.
Tsaka, nagbabalik tanaw na rin. Nakalimutan na yata ni Tiyo ang pakay namin doon. Nauwili na kasi siya sa pakikipag-usap kay Tia Susan kahit nasa plaza na kami at nakaupo. Si Tia pala kasi ang tinutukoy niyang unang pag-ibig. Malapit pa kami sa grupo ng magandang babae doon. Halos lahat ng mga kalalakihan ay naroon kasama namin maliban na lang kay Tia Susan. Napasulyap pa ako sa dako noon ng babae at matamis na ngumiti siya sa akin. Bagay na hindi ko inaasahan, lalo na ng ibang mga manonood na naroon din sa akin ang atensyon. Bakit? Hindi ko siya kilala. Hoy, anong problema ninyo? Tsaka ulo. Naku Felix, mukhang katulad ka rin itong tiyo mo. Lapitin ang babae. Siguro kung dito ka pa lumaki katulad niya, baka... Ay nako, abay hindi magiging katulad ko ang pamangkin ko Susan. Dahil magiging malaya siya at hindi tatabla ng anumang gayuma o sumpa. Tiyo, tignan mo. Bakit lumalapit naman sa akin yung babae, Tiyo? Umugong na naman ang bulong-bulungan nun, kasunod ng pagkahawi na nagkukumpulang mga kalalakihan sa dako namin. Natulala na rin yata ako. Naglahad siya ng kamay noon. Napalitan ng mga bulong ang nagkakagulong boses noon. Para naman akong pinagpawisan ng husto at nilamig bigla. Ano ba, samahan mo na yung pamangkin. Nakakaya naman tanggihan sa ganda niyang yan, hindi ba? Kaya sige na. Nasa likod ng entablado ang palikuran, Felix. Sige na, samahan mo na si Nessa. Pero... Tinulak pa ako ng isang lalaking katabi ko noon at munti ka na akong mapasubsob kay Nessa kung hindi lang nahila ni Tiyo ang kwelyo ng damit ko sa likod. Ano ba, umayos naman tayo dyan At wala nang tulakan para hindi magkagulo. Abay kung gusto natin mapansin tayo, ayusin din natin ang kilos natin, ano ho? Grabe naman yung mga tao dito. Sige na Felix, lumakad na kayo. Nessa, Ineng, mukha yatang masama ang pakiramdam mo. Oh, heto, pwede mong singhutin to para makahinga ka ng maayos. Naging sunod-sunuran na lang ako sa kanya noon. Hindi ko alam kung paanong nangyari, pero hindi ako makatanggi. Lalo pa nang hawakan na niya ako sa braso. Para kaming mga artista noon na pinagtitinginan ng lahat nang dumaan kami sa gitna ng plaza. Dinig na dinig ko pa ang reaksyon ng mga kalalakihan. May mga nagsabing ang swerte ko raw. Meron ding nainis dahil hindi naman daw ako guwapo. Ang totoo niyan, kabaligtaran ang gusto kong gawin noon. Kung pwede lang kumaripas ng takbo pero parang wala naman akong lakas. Hindi kasi ako sanay na nilalapitan ng mga babae. Sa panahong yun kasi lalaki ang mas porsigidong lumapit sa mga babaeng natitipuhan nila. Ang babae bilang isang dalagang Pilipina ay maghihintay lang dapat na may umakyat ng ligaw sa kanya. Dapat ay sa bahay din yun at alam ng buong pamilya. Patingin-tingin pa ako sa paligid nun. May ilan pang mga taong nakamasid sa amin pero ang karamihan ay sa nagsisimulang laro tumutok. Napansin ko noon ang paglapit ng isang matandang lalaki. Oya po, may tao ba riyan sa palikuran? Meron pa po, Loloy. Kakapasok lang din ho. Ay, naku, ang banas ko naman. May sumasakit ang tiyan ko kasi parang... Lolo talaga hindi man lang lumayo eh. Hindi ko na mapigilan kasi. Pasensya ka na. Bakit hindi mo na lang kasi takutin kung sino man ang nandyan? Di sige po. Sandali lang po Uy, Nessa. Matagal ka pa ba dyan? Ano kasi, may lolo rito na medyo kailangan na yata magbawas. Ay, ano ba naman yan? Abay, hindi naman sumasagot yung kasama mo po eh. Pasukin ko na nga yan.
Naku, sandali lang po, Lo. Ibabahay pa naman po siya. May kawawa naman kung mapapahiya eh. Tawagin ko na lang ho ulit. Tatawagin ko na sana si Nessa ulit pero nagulat kami pareho ni Lolo nang may nagpupumilit na lumabas na uwak sa bintana ng palikuran. Umagaspas ito para maialis lang ang katawan sa siwang. Walang iya. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka ordinaryong babae lang eh. Halika rito! Uy, Lolo! Anong ginagawa niyo? Baka naman masugat ako sa paglundag-lundag dyan eh. Hindi niyo na mahuhuli yung uwak, ano ba? Peste giawa! Ha? Laking gulat ko noon nang bigla na lang mag-ibang itsura niya. Nanlilisik ang mga namumulang mga mata at unti-unting lumalabas sa mga pangil sa bibig niya. Aswang! Ha? Ah! Pinakawalan mo ang hinahanap ko! Hindi ko naman po alam ang ibig niyo sabihin eh. Ano ba lumayo ka sa akin? Nessa! Nessa! May swag dito! Tulungan mo ako! Wala na rin ang hinihintay mo. Lumibad na palayo! Uy, bakit naman po ako sinisisi niyo ha? Pinilit lang naman niya ako samahan siya eh. Lakot ka sa akin ngayon! Kinakapa ako na noon ang bulsa ko na may asin at bawang kahit natatakot ako. Ang nakapagtataka, parang wala man lang nakapapansin sa nangyayari. Si Nessa naman, hindi pa rin lumalabas sa palikuran. Kinakatok ko na siya habang nakasandig sa pintunon. Lakot ka sa akin, pangatanga! Ano ba, Lolo? Nasakay pa ako sa baryo eh. Kaya hindi ako basta-basta papayag na masaktan mo. Ketong sa'yo! Isinaboy kong asin noon sa mukha niya. Nagulat siya at napahilamos pero wala yung epekto sa kanya. Sinamantala ko na lang ang pagkakataong nakapikit siya. Tumakbo ako hanggang sa gitna ng mga naglalaro kaya nasaway pa ako. Hoy, Felix! Ano nangyari sa'yo? Saan ka magaling, ha? Teka, tumabi ka nga riyan, may naglalaro. Tiyo, may aswang eh. Nakakita ako ng aswang, Tiyo. Ano ka ba? Anong aswang naman ang sinasabi mo? O may nagpaalam ka lang na iihi tapos hindi ka na nakabalik. Ha? Ako? Nagpaalam na umihi. Hindi ko naman po ginawa yung Tiyo eh. Si Nessa, yung magandang babae na si Nessa, siya yung nag-iya sa akin na samahan ko siya sa banyo eh. Abay, nakita mo naman yun kanina, di ba? Ha? Ano ka ba? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Teka, kanina lang may uwak din na naligaw dito sa gitna. Baka yun ang aswang na sinasabi mo. Nalito ako noon at napaisip kung ano talagang nangyayari. Tuluyan na akong hinila ni Tiyo noon sa isang tabi at saka ipinaupo. Natanto kong nanginginig na pala ang buong katawan ko at tagaktak ng pawis ko sa noo. Nagpasya na lang siyang umuwi na lang kami. Kinagabihan, nilagnat na naman ako at nagdeliryo. Pagsapit ng umaga ay nagsuka na naman ako na nagsuka. Hindi maaalis sa utak kong aswang na nakaharap ko noon. Napapanaginipan ko siya ilang beses na at para akong binabangungot dahil doon. Ano nangyayari sa akin, Tiyo? Hindi ako pwede magkamali. May matanda akong nakausap na naging aswang. At si Nessa, hindi na siya nakalabas ng palikuran noon tapos may kumawala na uwak mula sa loob ng palikuran. Tama na. Pinahon ka na, Felix. 2 araw kang nilagnat at nagsusukay. Baka nakalimutan mo yon, ha? Grabe ang pagdideliryo mo sa gabi. Oo, alam ko, Tiyo. Pero totoo naman talaga kasi ang kinakwento ko eh. Kung gusto mo pa ulit-ulit ko pang ikwento. Nakantsawan at tinulak pa nga ako tapos sinita mo sila, hindi ba? Oo na, alam ko na ang mga yan. At uulitin ko rin ang sagot ko. Wala talaga akong maalala na ganun ang pangyayari. Yung sa parada lang na naapakan ni Susan ang tsinelas ko. At nag-alala ako tapos naroon na tayo ng laro. Pagkatapos nung nakita kitang nasa gitna ng mga naglalaro.
Nagpaalam ka lang kasi na ihi ka lang talaga eh. Ay, baka pinaglalaruan na tayo ng diwata. O kaya nung aswang, o baka yung makukulang din tiyo. Ay, ewan ko. Hindi ako sigurado. Pati si Nay Salud hindi makita kung anong totoo at kung sino ang gumagawa yan sa'yo eh. Ba, hindi naman po pwedeng ganun-ganun na lang tiyo. May nagmamanipula sa atin sa pagkakataong to. Ilan ka naman pong nababaliw na ako. Sa tingin niya po. Hindi mangyayari yan. May problema lang sa sitwasyon na hindi matukoy pero alam kong maayos ang takbo ng isip mo, Felix. Ba't kasi ayaw niyo po pong maniwala sa akin kung alam niyo namang maayos ang takbo ng isip ko? O yung uwak. Sa tingin ko may kinalaman sa nangyayari yung uwak tiyo eh. Ay, hindi ako naniniwala. Pero ang hirap kasing sumang-ayon kasi wala nga akong maalala eh. Dahil puputol na kasi ang alaala niyo. Ako naman, nililito niya. Ay, naku, pweste siya. Habang halos magbangayan na kami ni Tio nang dumating si Lola Salud. Kumalma ako kahit paano nang makaharap siya. Naniniwala ako noon na masasagot na niya ang dahilan ng problema. Sinamantala na mangkukulam at ng aswang ang pagkakataon ng mga tao ay nagtipon-tipon at saka naman isinagawa ang plano nilang panlilinlang sa inyo, Felix at Sunny Boy. Mangkukulam at aswang ho. Sila ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Felix para naman po yung diwata. Parang mga pesteng nananalanta ang mga walang hiyak. Doon sa kabukiran, may ilang nakulam din at nagdedeliryo katulad ni Felix. Pagkatapos ay inaatake raw ng aswang ang bahay ng nakulam doon. Di ibig sabihin po, darating din ang aswang dito, Lola Salud? Ano pong itsura niya? Lalaki po ba siya? Kasi kung lalaki po baka yun na yung matandang aswang na nakita ko po. Huwag kang mawala ng pag-asa, Sunny Boy. Gumagawa ako ng paraan para mahuli ang nanlinlang kay Felix at kung paanong nagkaganyan na siya. Pumunta lang muna ako rito para balaan kayong pansamantala. Pareho pa naman kayong binatang dalawa. Tiyo, paano po ba yan? Itutuloy pa ba natin yung paghanap sa diwata? Baka kasi imbes na sumampa tayo sa barko, sa kabahong tayo pasok. Ayoko yung tiyo. Pasensya ka na, Felix. Masyado kong minalit ang sitwasyon eh. Madali lang palang sabihin pero parang ang hirap gawin naman lahat ng to. Kasalanan ko to eh. Basta't mag-ingat kayo rito, ha? Baka matuntun kayo ng mga aswang. Yung mga panlaban ninyo at mga proteksyon, pakaingatan ninyo ang mga yan. At heto, ang mga halamang gamot na kailangan mong inumin para gumaling ka na, Felix, apo. Talagang hindi ko po papayagan na paglaruan po nila ako, Lola Salud. Ang swerte naman nila, no? Pagkaalis ni Lola Salud, nasuntok ni Tiyong dingding nun. Makapal ang plywood ng dingding pero dahil luma na rin, ay madali yung nabutas. Nanlulumo akong tinunghaya ng mga ikinikilos niya. Hindi madaling tanggapin na mauuwi sa walang mga plano namin. Panay ang buga niya ng hangin para pakalmahin ang sarili. Eksakto namang may tumawag ng pangalan niya sa labas. Sunny Boy, nandyan ba kayo? Sunny Boy, si Susan to. Si Susan? Teka lang ha. Tignan mo nga kung anong itsura ko. Ha? Ayos pong itsura niyo, tiyo. Pero yung kamao niyo, tignan niyo, dumudugo. Oo nga pala. Nalintikad na. Teka, ibabalutin ko na lang itong tuwalya mo ha. Ilalabhan ko na lang pagkatapos. Baka naman kasi kung anong isipin niya pag nakita niya itong sugat ko. Sunny Boy, pagbuksan niyo ako ng pinto pakiusap. May mahalaga akong sasabihin sa inyo ni Felix. Susan, sandali lang ha. Nandiyan na. Pagbubuksan na kita. Nagmadali palabas ng silid ko si Tio. Bumangon na rin ako at sumunod sa kanya. Napapasok na niya si Tia Susan nun.
Nakukonsensya ako na wala akong sinasabi sa inyo tungkol sa mangkukulam at sa aswang, samantalang nailigtas niyo pa ang mga anak ko. Alam mo na rin pala ang tungkol dyan. Ayos lang din naman sana sa amin na hindi mo kami matulungan, Susan. Kaya lang pag ganitong ginagamitan kami ng kapangyarihan parang magulong sitwasyon. Mas lalong talo kami. Kaya lahat ng tulong na pwede namin makuha talagang tatanggapin namin. Pero, ipangako ninyo na mag-iingat kayo at uuwi kayong ligtas. Ano po ba kasi talagang dapat namin gawin, Tia Susan? Makikipaglaban po ba kami? Kanino? Sa diwata o sa aswang? O kaya sa mangkukulam? Ano na po ba talaga? Sa aswang. Kailangan ninyong makipaglaban sa aswang bago ninyo makita ang diwata. Ay, nako. Tagabal talaga ang mga aswang na to. Bihira talaga. Yan ang laban namin sa kanila. Kumakain sila ng tao samantalang kami. Karne lang at isda. Luto pa. Tsaka paano kami makakasiguro na kapag natalo namin ang aswang, makikita namin ang diwata? Susan naman. Baka naman kasi may alam ko sa diwata pero ayaw mo lang sabihin. Kasi masama pa rin ang loob mo sa akin. Oo nga po. Tsaka kung wala kayong kinalaman sa diwata, paano nyo nalaman ang gusto niyang mangyari? Pakiusap, huwag na kayong marami pang tanong. Gawin niyo na lamang ang ipinagagawa niya. Doon sa kubo, sa tabi ng gilingan ng palay, matatagpuan ang aswang na agaras. Siya ang kahuli-hulihang agaras sa lahi nila. Kaya porsigido siya na mabahagi na ng bertud ni Diwatang Azucena. Isang agaras ang makakalaban namin. Isa sa pinakamalakas na aswang yun sa pagkakaalam ko Matagal na nahimik ang agaras na yan. Kasing tagal ang pananahimik ng diwata. Nagpapakiramdaman silang dalawa. Ano kayang gagawin nila sa atin? Ipapain para magkita sila? Iti Sani, di bali na pong hindi makapangasawa, hindi magustuhan ng kung sino mang babae. Hindi po kaarap sa mga aswang na yan, no? Huwag! Maawa kayo! Kailangan ninyong harapin ang agaras para sa akin na rin. Para sa'yo? Bakit naman, Susan? Anong problema mo sa agaras na yun? Kailangang mamatay ng agaras na yon dahil kung hindi, kukunin niya si Eliza para gawing asawa niya. Ha? Totoo po ba yan, Tia Susan? Baka naman ginagamit niyo lang ang anak niyo para mapapahig kami, ha? Susan, bakit ka naman umabot sa ganyan? Abay pati ba naman ikaw? Magkandaleche-leche na rin ang buhay dito sa lugar na to. Hindi lang ikaw ang isinumpa o ginayuma noon, Sunny. Kundi pati rin ako. At alam mo ba kung bakit? Dahil akong babaeng minahal mo at hindi ang Luisa na yun noon. Kaya kahit nagmahal ako ng ibang lalaki at nagkaanak, wala pa rin akong asawa. Kapalit ng pagkabuhay ni Eliza, ang pagkamatay ng ama niya. Di maaari. Lalo lang nagalit si Tio noon. Pinagsisisipa niya ang ternong kawayang mesa at upuan sa harap namin. Sinuntok din niyang pangunahing pinto at nabutas rin yun. Pinigilan namin siya ni Tia Susan at pinaupo. Napaiyak na siya nang wala sa oras. Sa pagkakataong yon, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko iiwan si Tio sa laban niya. Lalo pa at alam kong hindi lang siyang naapektuhan nun, kundi marami pa kami. Katulad na lang ni Eliza at Tia Susan. Kung nagkakaisa po yung mga kakaibang nilalang naguluhin tayo, magkakaisa rin po tayo mga normal na tao para kalabanin sila. Akala lang nila, Tama ka dyan. Maraming salamat, Felix, ha. Abay pinalakas mo ang loob ko. Ang laban na ito, higit kanino man, may para sa'yo. Tandaan mo yan. Maraming salamat at sa wakas ay pumayag din kayong dalawa. Ang mabuti pa ay sumama na kayo sa akin sa bahay at mas marami kayong pwedeng magamit na panlaban doon. Teka, sandali lang, Susan. Kailangan naming ipaalam kay Nay Salud ang tungkol dito. Tara, at daanan na lang din natin siya bago pumunta sa inyo. Sige, daanan natin siya sa bahay niya.
Pero bilisan lang natin kasi kailangan pa nating maghanda para sa pagsalakay natin mamayang gabi. Anong natin ka riyan? Kabilang ni Felix ang aalis at may iwan ka lang sa inyo, no ka ba? Hindi, Sunny Boy. Sasama na ako sa inyo sa ayaw at sa gusto ninyo. Nagpapasalamat ako na pumayag kayo sa wakas. Magsasakripisyo at susuong sa panganib. Pero gusto ko ring may maiambag ako. Pare-pareho nila tayong naperwisyo, kaya sama-sama rin tayong haharapin sila. Naisip ko noon, kapag may isang bagay kayo na gustong makuha at determinado kayo, gagawa at gagawa kayo ng paraan para makuha yon. At yun na ang ginawa naming tatlo. Nagkaisa kami, nagbuklod para sa iisang layunin. At yun ay ang wakasan ng panggagamit at pang-aapi ng mga kakaibang nilalang, lalo na ng mga aswang sa amin. Wala si Inay sa Susan ah. Siguro, pupuntahan ko na lang ulit siya mamaya. Bago sumapit ang hapon. Baka nangalap siya ng mga sangkap na ginagamit kaya hindi pa siya umuuwi. Kuminsan madaling araw siya umaalis o tanghaling tapat. Ano, Felix? Ayos ka lang ba? Ayos, Tio. Alam ko naman po kasi na nandyan po kayo eh. Di bale. Hindi matatapos ang linggo. At makakabalik na tayo sa mama mo. At maghihintay na lang ng pagdaon ng barko natin. Naniniwala akong matatapos natin ang problemang ito. Opo, Tio. Maasa ako dyan. Malapit na kami sa bahay nila Tia Susan noon nang makasalubong namin ang kaibigan ni Tio na si Abner. Oh, Tony Boy! Teka, kaya pa kayo dumating? Grabe ka ah. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Di sana nung isang araw pa tayo nagkita. Kasi nagkaayaan na kami nitong pamangkin ko, Abner. Bago man lang siya sumampa ng unang barko niya. Lalo na sa pagtatrabaho. Makauwi man lang kami rito at mapakilala ko kayo. Ba, mabuti naman at naisipan niyo ng ganun ah. Iba pa rin kasi pag nakakauwi ka sa dating probinsya eh. Abay nababalikan yung mga dating alaala, hindi ba? Saan ka pala galing yan, Abner? Mukhang ang dami mong dala. Ito. Mga bigay ng kaibigan ko to sa kabilang bayan. Tinatirang pagkain na ibibigay ko sa mga alaga kong baboy. Sayang din kasi. Kaya pala medyo nangangamoy. Siya. Diretso na ako at baka sumakit pa yung mga tiyan niya sa amin itong dala ko eh. Sorry pare. Bago ka bumalik sa barko makapag-inuman man lang sana tayo. Kahit dito lang. O kaya doon ka na Sonia, ayos lang din. Sige pare. Basta matapos ko yung mga nilalakad ko rito. Bago kami umuwi, talagang dadaan ako sa inyo. Sige pare. Felix, di ba? Ingat ka sa barko bata ha. Marami ang namimikot doon. Ang tawag nila, Alsapalda. Ikaw talaga, Abner. Kahit kailan ka talaga eh. Medyo gumaan ang dibdib ko nang makausap namin si Tio Abner. Pero panandalian lang pala yun. Kasi pagdating sa bahay ni Tia Susan, ibinungad niya sa amin ang mga armas na panlaban sa aswang. May lahing manunugis at antingero ang ama ni Eliza. Pero hindi katulad ng lahi niya, naging simpleng magsasaka lang siya. Kaya lahat ng to, hindi niya ginamit. Mas pinili niyang isakripisyo ang sarili para tigilan kami ng mga kampo ng kadiliman noon. Tinigilang pansamantala pero binalikan naman ngayon. Walang nga mga tuso talaga sila. Sila na nga nakakalamang pero nanlilil lang pa rin para mas makalamang lalo. Ay nako. Ito ang kayog ng tatay ni Cardo. 2 piraso ito. Pag sa anihan ng palay, 1 lang ang ginagamit niya. Pag sa labanan, 2. Itong karit din, 2 ang meron siya. Tapos, meron siyang buntot, pagi, punyal at sibat. Ayos po ah. Peran nga po nitong kayog. May klipo kumpara sa karit eh. Kaya karit na lang sigurong gagamitin ko.
Ba? Nating-nating ba mga to, Susan? Yan ang pangilang buwaya na mabisang proteksyon laban sa aswang. Buto ng mahiwagang bayawak naman daw itong isa. At tapos ito, kakaibang kamay ng alimango. Pumili na kayo at saka ako pipili ng sa akin. Parang hindi pa ako makapaniwala sa paghahandang ginagawa namin noon. Pero kapag nakikita ko ang itsura ng aswang sa balintataw ko, ay medyo nanginginig na nang gigigil ako. Bit-bit ang mga panlaban, suot ang mga proteksyon. Tinungo namin ang gilingan ng palay na nasa paanan pa ng burol na matatagpuan. Mataimtim kaming nagdarasal habang tinatahak ang daan doon. Lalo pa't hindi na nakausap ni Tio Sunny si Lola Salud. Nahirapan sigurong makagawa ng paraan ng matanda para tulungan kami. Wala pong taong nakatira malapit dito, Tia Susan, no? Wala eh. Pumupunta lang dito si Mang Tonyo, yung may-ari, tuwing may magpapagiling ng palay. Pero bakit kaya dito napili ng agaras sa tumira? Hawak din kasi ng agaras si Mang Tonyo, Sunny. Grabe, ang dami palang nabibiktima ng aswang dito. Siguro kung hindi pinatay ng tao ang asawa ni Diwatang Azucena, itutulong siya sa paglaban sa mga aswang, ano po, Tiyo? Hindi ko alam, Felix. Malalaman lang natin ang tungkol dyan. Oras na makausap natin siya. Mga paniki mo ba yun, Tiyo? Anong kinakain nila rito? Wala namang malapit na punong namumunga. Sa kubo sila nakatira, kaya magmatsyag kayo. Ibig sabihin, may gumagalaw sa loob ng kubo dahil labulabog sila. May kadiliman na sa paligid ng sandaling yon. Halos palubog na kasi ang araw sa kanluran. Medyo maulap pa ang kalangitan kaya mabilis kumalat ang dilim. Hindi pa nasisindihan ang sulo na dala namin noon kaya kailangang maging alerto talaga. Ang plano ni Tia Susan ay silaban ang tumpok ng dayami. Sa may di kalayuan, oras na magpakita ang agaras. Itinabi na niya roon ang gas at posporo na gagamitin namin. Oh, tumahimik na ulit, Susan. Wala namang paggalaw o kakaibang nangyari sa kubo. Hindi naman pinailahawan, no? Teka, paano natin malalaman na nandyan ang agaras kung gano'n? Kung sa agaras nga yung kubo, Tia, bakit hindi na lang natin sunugin? Tignan natin kung makaligtas pa siya pag umapoy na ang bahay niya. Oo nga, no? Sandali, kukunin ko ang bote ng gas. Magbubuhos lang ako ng kaunti sa dayami tapos gagawin ko ng sulo. Teka, ako nang gagawa, Susan. Dito lang kayong dalawa. Lumakad na parang pato si Tio noon. Hindi siya lumayo dahil nakakubli kami sa nakasakong mga dayami ron. Ilang saglit pa, nangamoy gas na ang paligid namin. Nag-ingay na naman noon ang mga paniki sa kubo. Mabilis na bumalik si Tio sa tabi namin. Patakbo na siya pero nakayuko na hanggang bewang niya. Felix, hawakan ko itong bote. Sisindihan mo ang mitsa, ha? Para maitapan ko kagad pag may apoy na. Sige po. Sandali lang po. Sisindi na po ako ng posporo. Tignan natin kung hindi ka lumabas sa lunggamong agras ka. Susunugin ka namin! Castañama! Sino ang nagsunod ng kubo? Ha? Si Tatang Ingguyan ah. Ba't nasa kubo siya? Teka, kilala niyo po siya, Tia Susan? Siya yung matanda na naging aswang doon sa plaza eh. Dali! Lapitan na natin siya bago sa makalayo! Bilis! Tatang Inggo! Ano ginagawa ninyo sa kubo ng agaras ha? Hindi naman kayo yun ah. Castañama kayo! Kayo ang nagsunod ng kubo ko, Susan! Akala mo, ako ang hagalas, ano? Ano ba? Huwag na po kayo magsinungaling. Aswang po kayo at tinakot yung ako doon sa plaza eh. At saan ho kayo pupunta sa tingin nyo, ha? Natakas kayo? Sige, subukan ninyo! At ibabaon ko tong sipat sa baga nyo. Pwesting yawa! Malalagay na yata ako sa halanganin nito ngayon, ha?
Talagang nakipagkasundo na kayo sa agaras sa lagay na yan, Tatang Ingo. Wala na talaga kayong konsensya na mangkukulam kayo. Humanda kayo at mahuhusgahan din kayo. Malapit na. Kayo pa naman kukulam, ha? Lagot kayo sa akin ngayon! Huwag ka nang hangal, binata! Ginagamit lang naman ako ng aswang para sa mga binabalak niya. Magsama ninyo. Nagpapagamit kayo kahit sa kasamaan. Ay, ano ba? Ba't mo ka pinapalo sa ulo kung lalaki ka? Bitawan mo yung kamay ko! Huwag mo akong itali-hawagin! Pabalikan ko pa mga gamit ko sa lam! Hindi ka namin pakakawalan hanggat hindi lumilitaw ang mga agaras, Tatang Ingo. Sunugin na lang kaya natin siya. Hindi po. Itapon na sa lumalagablab na kubo, Tia Susan. Para maupos na siya. Magsama sila ng mga gamit niya. Ano ba? Hindi! Ang mga pinakaingatang gamit ko sa pangkukulam! Pesteng ihawa talaga eh! Pinaghirapan kong ipunin ang mga gamit ko! Ngayon inawala na! Ano ba? Tapos na kayo sa panlilinlang niyo, Lolo. Hanggang dito na lang kayo. Mga peste kayo! Ano ba? Hindi lalabas ang agaras na yon dahil hindi sa tanga katulad ninyo! Nagpumigla sa matanda nun pero hindi siya nakawala kay Tiyo. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang nag-aapoy na kubo. Ngumawa ang matanda. Napagkasundo ang gagawin muna namin siyang bihag hanggang sa magpakita ang agaras. Hindi na ninyo dapat tinulungan pa ang aswang na yon, Tiyo. Hindi na sana kayo nakialam at naging sunod-sunuran sa kanya noon pa. Di sana, malaya kayo ngayon. Kayong nagpalala sa alitan ng diwata at ng aswang. Idinamay mo pa kami mga walang kinalaman. Magkagamitan lang tayo rito, hindi ba, Susan? Umamin ka na rin at huwag kang magmalinis sa harap ng dalawang binata! Teka, ano pong sinabi niya na nagdagamitan lang, Tia Susan? Ano po yun? Huwag mo siyang pasinin. Nababaliw lang yan. Oo, tama siya. Nababaliw nga ako. Nababaliw kami sa anak mo, Susan. Dahil sinasapian sa ng diwatang si Azucena. Walang hiya kang matanda ka. Itiko mo yung bibig mo. Uy, Susan. Totoo ba yung sinasabi niya? Hindi kaagad nakasagot si Tia Susan, kaya lalong nagduda kami ni Tiyo. Nakadagdag pa ng tensyon ang nakalolokong tawa ni Lolo Ingo. Pero hindi namin inaasahan ang pagdating ni Eliza ng sandaling yon. Tigilan niyo ang nanay ko! Wala siyang ginawa kundi ang mahalin at protektahan ako. Huwag kayo magpadala na naman sa panlilinlang na matandang yan. Eliza, anak, hindi ka pa dapat umuwi ngayon. Abay, bakit hindi naman, Susan? Dahil ba hindi niyo pa napapatay ang Haring Agaras? Tumigil na ho kayo sa pinagsasabi ninyo. Ang mga matandang nagpapagamit katulad ninyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga problema sa pagitan ng mga tao at kakaibang nilalang. Kung hindi ninyo tinulungan ang Agaras sa kasalanan niya, matagal na siyang natunto ni Diwatang Azucena. Ha? Sino ka ba? Para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Isa ka lang bata na nabuo dahil iniwan ng nanay mo ng kanyang nobyo. Alay ko, pestedyawa ka babae ka. Kayo naman ang klase na matanda na dapat pinapatay na dahil ibinibenta ang kaluluwa sa demonyo. Ang dapat talaga sa'yo, sinusunog sa impyerno na mangkukulam ka. Kanina pa talaga ako nagpipigil sa'yo, tatang eh. Kasi naman, baka hindi lumabas ang aswang kapag pinatay ka na namin. Pwede, hindi rin namin makikita ang diwata. Pero kahit siguro, hindi namin makita ang dalawa. Pag napatay kita, kahit papano, may napagbuntungan man lang ako ng galit ko. Kaya isa pang pangit ang pananalita mo dyan. Itatarak ko sa iyo ang sibat na to. Ikaw nga tong totoong peste na. Yawa pa! Hindi na rin napigilan ni Tiyo ang sarili at kahit tinampal-tampal lang niya ang matanda ay nasaktan pa ito sa ginagawa niya.
Hayun nga't namula na rin ang kulubot na nitong muka. At siguro nga'y nakatakda na rin na mag-cruise ang landas ng bawat isa noon. Dahil bigla na lang umihip ang malakas na hangin at siya naman pagdating ng hindi pangkaraniwang nilalang na matangkad, may kaitiman, malaking katawan at may mahabang buhok. Kakaiba rin ang kasuotan nito, parang sinaunang damit na may kulay ginto. Halatang magara kahit noon pa man. Sa wakas, kompleto na ang lahat. At sa uli, ako pa rin talaga ang magwawagi! Hoy! At sinong nagsabi na magwawagi kang aswang ka, ha? Akala mo, basta-basta na lang kami magpapatalo? Hindi! Kaya para sa kinabukasan namin ng pamangkin ko, papatayin ka namin! Sinugod ni Tio ang aswang gamit ang sibat noon. Sinundan ko naman siya gamit ang karit sa magkabilang kamay. Hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon si Tia Susan. Nagsabay na rin siya ng asin at hinataw ang buntot pagi sa halimaw. Napapaangil ang aswang sa bawat tama namin. Oo, mabilis siya at napapatumba niya kami sa mga sipa, hampas at kalmot niya. Pero hindi rin naman kami basta-basta bumibigay na lang dahil may kanya-kanya rin naman kaming ipinaglalaban. Ganun pa man, sadyang ang tao ay di hamak na mas mahina kaysa kakaibang nilalang. Napabalya si Tio sa kinaroroonan ng nakatali pa rin si Lolo Ingo. Si Tia Susan naman ay nadapa ng baliwalang hinila ng agaras ang buntot pagi. Diyos ko! Ang dami yun na pong sugat! Tama ng away na to, Nay! Pipilitin ko na magpakita si Azucena para matapos na to. Narinig kong sinabing yon ni Eliza sa nanay niya, kaya napatigil ako sa pakikipaglaban. Si Tio Sani naman ng sandaling yon ang inatupag ng aswang. Parang gusto kong magtampo kay Eliza noon, pero alam kong may dahilan din sila ng nanay niya kung bakit sila naglihim. Grabe. Kung sana noon pa lang sinabi mo na sa amin ang mangyayari sa'yo. Di sana noon pa, nakausap na namin siya. Hindi na sana tayo nahirapang harapin ang agaras na to. Patawad, Felix. Hindi naman kasi ganun kadali lang ang lahat. Pero kung magagawa mo pala, gawin mo na bago pa tayo maubos ang aswang. Tignan mo naman hindi natin kayang patayin ang aswang. Hoy! Bitawan mo yung joint ko! Sinasakal na noon ng agara si Tio Sani at pinagtatawanan na niya ito. Hinataw ko siya ng karit sa katawan pero baliwala pa rin yun. Halos maubos na rin ang lakas ko dahil dun. Sadyang napakalakas ng aswang dahil kahit nasusugatan na siya ay baliwala lang ang mga panlaban sa kanya. Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Eliza noon na nagpatigil sa aming lahat. Pati kay Lolo Ingo na nagsimula ng tumakas. Tila inaatake na naman noon si Eliza. Nanginginig siya na dinaluhan ni Tia Susan. Tumigil na kayo! Sige! Lumabas ka na sa katauhan ng aking mahal, aking diwata. Tumigil ka nga, aswang ka! Hindi ka nababagay sa kahit sino sa kanila. Isa kang halimaw! Ang kapal na mukha mo para sabihing makikihati ka sa bertud na meron ng diwata. Samantalang ang lahi mo rin naman ang totoong pumatay sa asawa niya. Hindi totoo yan! Ah! Isang malakas na pagkulog ang nangyari at sunod-sunod na pagkidlat. Lumakas ng hustong ihip ng hangin. Nang sandaling yon ay nasaksihan namin kung paano naging diwata si Eliza. Mula sa ordinaryong itsura, unti-unting humaba ang kanyang buhok at nag-iba na ang kasuotan niya. Nakapikit siya noon habang unti-unting iniaangat sa eryang katawan niya. Nagliwanag ang paligid, dahilan para mapaangil ng hustong aswang at magtago sa gilid ng aparador.
Sa wakas na buo rin kayo. Ang lahi ng aswang na pumatay sa asawa ko. Ang mapagpanggap at walang katapatan na lahi ng mangkukulam na sana'y naging matalik na kaibigan ko. At ang mga isinumpang lahi ng mga tao na siyang sumalo sa kasalanan ng lahat kahit na pagbintangan lamang. Hindi kasalanan ng lahi namin kung naging mahina ang asawa mo noon, Diwata. Napakahusay na sagot, Agaras. Kami naman, Diwata, ginampanan ko lang ang tungkulin namin. Kung sino ang mas nakapagbibigay sa amin ng maayos pinabalik lang din namin sa kanilang pabor. Nangangatwiran ka pa na mangkukulam ka. Ang sabihin ninyo, mas papanigan ninyong kampo ng kasamaan kaysa kabutihan. Dahil doon, nadamay ang mga inosente at nagbahal lang naman ang totoo. Diwata, ibalik mo lang ng buo at maayos ang katawan ng anak ko. Yun lang ang tanging hiling ko at handa na akong kalimutan ng pangit na nakaraan. Maawa ka, Diwata. Siya na lamang ang buhay ko. Diwata, ako, kahit napagkamalan ng palang lahi namin at nadamay lang sa gulo, handa ako magpatawad. Masigurado ko lang na hindi hahadlangan ang kinabukasan ng pamangkin ko at ng susunod pa namin mga kalalakihan. Handa akong kalimutan ng lahat para kay Felix at sa iba pa, Diwata. Pakiusap. Sige na, Diwata. Husgahan mo na sila na makuha ko naman ang gusto ko. Lapastangan, manilin lang. Kahit kailan ang mga aswang na katulad mo ay hindi kaya magparaya at magbago. Kaya nararapat lang na burahin na kayo rito sa mundo. Ikinumpas ng Diwata ang kamay niya. Pero sa halip na umepekto sa aswang ang ginagawa niya, walang nangyari. Sinubukan pa niya ulit, pero wala pa rin. Huli ka, Diwata! Ikaw at ang Bertod mo! Paanong? Hagmasdan mo itong garapon, Diwata. Ang alaga mong uwak. Hindi maaari! Matinis na sumigaw ang Diwata noon. At sa tinis nun, ang lahat ng nakarinig ay nagtakip ng tainga. Nabasag ang salamin sa loob ng bahay nila Alyssa. Ganon din ang garapon na may lamang uwak. Akala ko'y may mangyayari pang labanan, pero sa gulat namin ay tumakbo palayong Agaras at si Lolo Inggulang ang naiwan. Nahuli pa siya ni Tio Sani bago siya makalabas ng bahay. Samantalang kami ni Tia Susan ay dinaluhan na si Alyssa noon na bumagsak sa sahig at wala ng malay. 10 oras ng gabi, pumunta kami kay Lola Salud noon. Kinarga na lang ni Tio si Alyssa sa likod. Ako naman, hawak-hawak si Lolo Ingo na may tali sa kamay at may piring ang mga mata. Mabuti na lang, hindi rin nagpakita ang Agaras habang nasa daan kami. Kasalanan ko ito. Patawarin niyo ako. Kung hindi ako nagdalawang isip na tumulong sa inyo, ay sana'y natalo na ninyo ang Agaras. Naisip ko lang naman din kasi na ang gagawin ko'y pagtataksil din sa lahi naming mga aswang kung sakali man. Teka, aswang din po pala kayo, Lola Salud. Paano po nangyari yun? Albularya kayo. At hindi naman kayo takot sa mga panlaban sa aswang. Nakakaya kong kontrolin ang sarili ko. Mas naging ibabaw kasi sa akin ang pagiging albularya ko dahil sa aking gabay. Grabe. Kaya ho ba kahit mag-asawa kayo ni Lolo Pilo, hindi kayo nagkaroon ng anak may salud? Oo, Sunny Boy. Ang lahi ng lolo mo na islumpa at napagbintangan at ang lahi kong aswang ay hindi nagbunga kahit kailan. Kaya kahit marami akong apo at pamangkin na itinuturing, ay wala di isa roon ang galing sa akin. Pero sana tumulong pa rin po kayo, Nay Salud. Para sa kabutihan po at sa susunod na henerasyon ng mga lahi natin. Kayang-kaya ho nating itama ang mga pagkakamali. Oo, Susan. Pagising na pagising ng anak mo, magpaplano tayo kung paano tapusin
ang agaras na si Abner. Teka, si Abner ho ang agras? Hala, ay, si Tio Abner po yun. Paano nangyari yun? Pasensya na kayo, hindi ako naging matapat sa inyo. Ang iniutos ng diwata kay Eliza, ang sinunod ko, at hindi kasama ron ang sabihin ng tunay na katauhan ni Abner. Baka kasi sugurin mo siya nang wala sa oras, Honey Boy. Ay, tama rin ang ginawa mo, Susan. Baka akong dalaban ko eh. Nagpadalos-dalos pa ako at napatay na niya. Hindi biro ang agaras na katulad niya. Matindi rin ang pag-iingat na ginawa niya kung alam niyo lang. Paano ba naman kasi? Siya na ang kahuli-hulihan sa lahi niya. Ang mga agaras pa naman ay hindi basta-bastang nagsasali ng lahi. Ang kanilang mga itim na kapangyarihan, kapag namatay sila, ay naghihintay ng maraming taon bago makakita ng karapat-dapat na tagapagmana. Paano po ang anak niya? Hindi po magiging aswang yung bata? Oo, apo. Kailangan pa rin maisali ng itim na bato para maging aswang ang bata. Pero kahit anak pa niya, kung hindi karapat-dapat, ay wala siyang magagawa. Ang itim na bato ng mga agaras ay hindi nahahawakan o nakukuha ni numan. Kaya kahit matagal na panahon na o sa kinabukasan, pwede pa rin magkaroon ng aswang. Sa bagay, ang kasamaan ay kakambal na ng kabutihan. Hindi na magbabago yun. Kaya pala, siguro sinadya rin ni Abner noon na bulagin ang isip ko nang sinabi niyang may talagang kinabaliwan dito. Ay nako, Wala na po siya pag-asang mabago kung ganun. Wala na nga. Kaya ako na ang tatapos sa kanya. Sa gagawin ko, kusa siyang lalapit dito. Kapag nangyari yon, magkaisa tayo para matapos siya. Kasama ka na roon, Ingo. Naiintindihan mo ba, ha? basta tama ang kapalit. Aayaw pa ba ako? Habay mabilis lang maglaro ng ilusyon para makapalin lang. Ano pa? Pasalamat po kayo. Hindi ako nananakit ng matanda. Lalo na walang kalaban-laban. Kung hindi, kakatim ka talaga sa akin eh. Hinintay lang namin magising si Eliza noon para maisagawa ang plano. Nagamot na rin kami ni Lola sa Lud at parang inantok din at hindi na napigilan ang makatulog. Nang magising ako ay mataas na ang sikat ng araw. Sa wakas, nagising ka na rin, Felix. Akala namin aabutin ka pa ng hapon bago bumangon. Ipapain ka na lang sana namin sa agaras niyan eh. Ay naku, pasensya ka na ha. Ang aga-aga mukhang magkakatrangkaso pa yata ako. Dumulog ka na sa mesa at kumain. Para pagkatapos ay tutulong tayo sa gagawing ritual mamayang gabi. Ritual? Saan? Para saan yun? Para tawagin ang agaras. Kailangan yon kasi Chuck hindi na siya basta-basta lalapit sa atin. Marami ka ring alam tungkol sa mga kababalaghan at kakaibang nilalang kung ganun. Oo, natutuwa ko kasi hindi ba nga sinasapian ako ni Diwatang Asusena. Marami siyang naituro sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na yung diwatang hinahanap namin. Nakakasalamuha na pala namin. Grabe. Sinadya mo ba yun o nagkataon lang, Alisa? Pati yung nangyari sa plaza? Ilusyon lang ba yun o nakatakda na yun? Nakatakdang mangyari ang lahat, Felix. Itinakda ng diwata yon kasi kumilos na rin ang agaras noon. Ang agaras pa lang na unang kumilos noon? Oo, dahil gusto niyang mas lumakas pa. Umaasa siya na sa pamamagitan namin ng diwata, makakahanap siya ng tagapagmana. Kasi sa dami ng nayanggaw niya, wala man lang siya nakitang malakas na pwedeng lipatan ng bato niya kung sakali man. Yung malas siya kung ganun. Sana nga hindi na lang siya makahanap ng tagapagmana. Kahit mamatay pa siya para matigil na ang kasamaan ng mga aswang. Sinaluhan ako ni Eliza sa hapag noon.
Panay pang sulyap ko nun sa kanya kasi naaalala ko nang yayain niya ako sa palikuran nun. Alisa, matanong pala kita ha. Naalala mo yung niyaya mo ko na samahan ka sa palikuran nun sa plaza? Naku, hindi ako yun, kundi si Diwatang Azucena. Ganun talaga kasi ang ginagawa niya para malaman niya kung mabuti o masamang intensyon ng tao. At napatunayan niya na isa ka mabuting binata, Felix. Achoo! Ay, naku naman. Muntik na akong mabilaukan dun ah. Hindi naman ako madalas sumatching maliban na lang kung may sinat ako. Pero wala naman eh. Humaghikik lang si Eliza. Napapasulyap tuloy ako sa kanya at napapatunganga na rin. Parang habang tumatagal, nagiging kawili-wili kasi siyang pagmasdan. Mabuti na lang napasukan kami ni Tia Susan, kaya naputol ang lumalalim na takbo ng isip ko. Maghapon kaming naghanda para sa ritual pagkatapos nun. Papatakan ng dugo mo ang apoy. O di masusugatan ka niyan. Uy, masakit yan ha. Para hiwa lang eh. Ikaw rin pala, Felix Apo. Kailangan din ng dugo mo. Dapat ay magkapareha. Pero hindi naman kami magkapareha ni. Ano ka ba naman, Felix? Kunwari lang naman ito eh. Kunwaring seremonya ng kasal para malanghap ng agaras sa mga dugo ninyo. Na inalala niya pinag-isa na. Ano po to? Kasalan, Tiyo? Ganun na nga, Felix. Bakit? Ayaw mo ba sana? Lako, kawawa naman si Eliza ko kung aatras ka. Ay, naku, bata ka. Ang ibang mga lalaki napakahilig sa ganitong mga laro eh. Ang iba nga nanggagayuma pa. Para lang sa mga ganito. Abay, pambihira mga lahi kayo ha. Sinumpa ba talaga kayo sadyang hindi lang kayo malibog? Walang iya talaga. Hay nako, Ingo! Mabuti na yung hindi malibog kaysa yung namimili lang para makapagpalabas na kabunduhan. Sige na, magsipaghanda na tayo. Pahapon na at alam ko na ang agaras ay aaligid-aligid lang dyan. Pagsapit ng dilim, isinagawa ang kunwaring kasal noon. Pero sa totoo lang, para sa akin, ay hindi kasal-kasalan yun, kundi totoong pag-iisa namin ni Eliza. Dahil ramdam ko yon sa kaibuturan ng aking puso. Parang kusa na lang yung pumasok sa isip ko. Tinanggap ng buong sistema ko at pagkatao. Kung iisipin naman talaga kasi sa mga sinaunang panahon, ang kasunduan gamit ang dugo ng bawat isa ay isa sa pinakamatibay na patunay ng katapatan. Kasabay ng paghiwa ni Tia Susan sa palad ni Eliza ay ang paghiwa rin ni Tio Sunny sa palad ko gamit ang maliit na patalim. Hawak ang mga kamay namin, pinagdaop nila yon at noon lumitaw ang agaras. Umangil ito ng sobrang lakas na halos mamatay ang apoy sa silab na ginawa namin. Ano? Tapos na ba ang kasalan? Kung ano, sige! Simulan na ang kainan! Mga kasama, lapain sila! Diyos ko! Mga aswang ang mga yan! Grabe ang dami nila, Alisa! Huwag kang mag-alala. Si Diwatang Azucena nang bahala sa kanila. Ang agaras ang kailangan nating matalo, Felix. Magkasama namin nilabanan ng agaras. Si Tio Sunny, gigil na sinakyan sa likod ang halimaw at isinalpak ang isang buong bawang sa bibig. Pumapalag ito at natamaan pa nga ako at natumba. Pero bumangon ulit ako, tsaka pinadaanan siya ng hawak kong karit. Hindi naman tumitigil si Lola Salud sa paikot-ikot na ginagawa habang may hawak na bagay na pinapalo nito at gumagawa ng tunog. Nagugulo noon ang utak ng mga ordinaryong aswang. Nakailang palo ng buntot pagi si Tia Susan bago siya napatumba ng agaras. Akala ko nooy malabo naming matalo ang agaras. Pero sa ginawa ni Tia Susan na muling pagbangon at punyal ng hawak niya,
Mas nasaktan ang aswang dahil doon. Nakakuha pa siya ng pagkakataon na maitarak sa dibdib ang patalim bago siya tumilapon na naman. Umangil ng matindi ang aswang noon. Sa muli, lumitaw si Diwatang Azucena. Hindi na siya galing sa katauhan ni Eliza. Tama na, Abner! Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hanggang dito na lamang ang buhay mo. Pagkasabi noon ay basta na lang lumagablab ang apoy mula sa siga. Naisipan ko na kunin ang mahabang palapa ng niyog na umaapoy at itinakbo ko yun patungo sa agaras. Hindi ako makakapayag na matatalo niyo ako! Matatalo ka namin ngayon, Abner. Pasensya ka na. Pero hanggang dito ka na lamang. Mauna ka na sa impyerno! Yeah! Itinusok din ni Tiyong si Bat sa katawan ng agaras. Hindi na siya nakaligtas pa sa pagkakataong yun. Dinala na namin sa kanya ang lahat ng nag-aapoy na palapa at pinagpapapaso pa siya. Tuluyan siyang nag-apoy at natumbo. Sa kaunti-unting na maluktot na parabang parte na rin siya ng tumpok ng panibagong sigaroon. Ang mga taong dinala ng agaras ron ay nagsipulasan na at umalis matapos isa-isang lapitan ni Lola Salud. Ay, naku, natapos din sa wakas. Abay, siguro naman pwede na akong umalis, ano? At saan ka pupunta, Ingo? Bakit hindi ka bumalik doon sa kabukiran at pagsilbihan ng mga naperwisyo mo mga tao ron? Ay, kasi naman Diwata eh. Simula sa araw na to, pagsisilbihan at mamahalin mo ang mga taga-bukiran na para bang sila ang mga kalahi mo. Ay, masusunod ang kagustuhan niya, Diwata. Sa inyo, Sunny Boy at Felix, pinapalaya ko na kayo at ang lahi nyo sa anumang sumpa at kamalasan na may kinalaman sa pagkamatay ng asawa ko. Nagkamali ako ng paghusga, kaya pagbabayaran ko yun. Aasahan nyo ang masaganang pamumuhay kasama ng inyong mga pamilya hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Dadami at dadami ang mga maginoong lalaki na katulad ninyo sa mundo. Humayo kayo at magparami. Maraming salamat sa pagpapalaya sa amin, Diwatang Azucena. Grabe, nakahingan na rin ako ng maluwag. Ay, Diyos ko po. Sa inyo, Susan at Eliza, ang aking naging pamilya rito sa lupa. Pangako, palagi akong magbabantay sa inyo. Hinding-hindi ko kayo kakalimutan. Nandito pa rin kami para sa iyo, Diwatang Azucena. Maaasahan mo kami anumang oras. Ang gabing yon ay naging isang tila hindi ka panipaniwalang gabi na naman sa akin. Kung hindi pa ako agad nadamot ni Lola Salud, ay baka nilagnat na naman ako. Isang bagong umaga ang bumungad sa amin ng sumunod na araw. Kasabay na rin ng pamamaalam. Sana sa pagbalik namin dito, nakakapagsimula na tayo, Susan. Nakapaghintay nga tayo ng matagal, Sunny Boy. Maano bang maghintay pa ulit? Nandito lang naman ako palagi. Wala akong balak na umalis. Sige. Okay yung dalawa yan. Huwag niyong seryosohin yung kasal-kasalan na yun, ha? Mamaya matali kayo doon, pero ang totoo may iba pala kayong gusto. Na kay Felix na po ang desisyon, Tiyo Sunny. Katulad po ninyo, Tiyo. Babalik na lang po siguro ako. Ang hirap po magpadalos-dalos eh. Palagi pa namang nasa uli ang pagsisisi. Hay, katulad nyo ang lolo pilo ninyo. Sinasabi ko sa inyo. At sana sa susunod na buhay ko, ay siya pa rin ang makikilala ko at magkaanak na rin kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi, Sunny Boy, Felix. Dumating na ang sasakyan noon at hindi na talaga napigilan ang pag-alis namin. Sa tabi kami ng driver pumuesto ni Tio. Sa kasalukuyan, bumabiyahe pa rin ako sa barko.
Pero nagbabalak na akong magretiro mga 5 taon pa. Gusto ko nang makasama araw-araw ang pamilya ko. Si Eliza po ang napangasawa ko. Dahil siya talagang masasabing first love ko. Kaya pala ako hatching ng hatching kapag naglalapit kami noon. Pag-ibig na pala raw yun, sabi sa kanya ni Diwatang Azucena. Si Tio Sani naman, napangasawa rin ang first love niya na si Nanay Susan. Hindi ko akalain noon na ganun kakomplikado ang kwento ng lahi namin. Hanggang sa naranasan kong mga bagay na yon sa probinsya. Salamat po sa oras na inilaan ninyo para mabasa itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Felix.